Ayan, magandang araw sa inyo mga sir. Usapang servo na naman tayo. So ayan, binuksan ko yung ating servo, binuksan ko ng bahagya. Ayan kung makikita nyo. Dahil meron akong isi-share sa inyo. Yung ating wiring connection, kagaya nito, nasira na yung ating socket. Tapos may mga putol-putol na rin na wire. So hindi natin malaman ngayon kung saan ito nakasuksok. So ang gagawin natin, gamit tong ating tester, hanapin natin yung connection ng servo. So lagay natin sa continuity. Yung dalawang wire, yung dalawang terminal sa dulo, ayan, yung katabi niya, no, positive and negative. Ayan yung may continuity, ayan, no? Tumutunog siya, di ba? Ayan, oh. Siya lang yung may continuity dyan. So ibig sabihin, yan yung positive negative ng ating servo motor. So yung apat, walang continuity yan, no? So mangyayari, dito na tayo. Dito naman sa mga wire, ito buo pa yung wire niya, kompleto pa yung green, red, white and black. So okay pa to. Kaya lang pagdating dito, nakahiwalay siya eh, oh. Parang ginawan lang to ng linya eh. Ginawan lang to ng linya. So ibig sabihin hindi ito ang linya talaga nito. So ang gagawin natin, hanapin natin syempre, kapag hindi kayo sigurado, hanapin natin yung 12 volts. 12 volts negative and 12 volts positive, which is itong dalawa yun. So lagyan natin yung isa positive, yung isa ay negative. Ayan, check natin, dapat ay hindi magdikit-dikit. Ayan, magkakahiwalay naman siya. Okay, so nakakonect tayo sa dalawang wire at walang voltage. Lagyan natin sa 20 volts. So ayan, at connect natin ang battery. So 11.79. So dapat iyan ay yun, naka-negative. So ibig sabihin baliktad. Yung positive ito. So ito naman yung negative. So nagkabaliktad. So baliktarin natin. Lagay natin dito positive. Lagay natin itong yan. So tingnan natin. Okay, 11.72, 73, 11.78. Ayun, kaya pala ganyan yung reading na nakukuha natin kasi nga maluwag. Ayun, maluwag. Dapat kasi 12 volts ang makukuha nating reading. So dahil maluwag, dahil itinatouch ko lang, so 11.78 o 79 ang nakukuha natin. At syempre hindi pa nakakonect yung ibang mga socket natin dahil nakabaklas itong makinang ito. So anyway, balik tayo dito. Itong dalawang ito yung isusuksok natin dito sa dalawang nasa dulo. At yung apat, para dito yon, apat. So ito yung nagiging connection niyan, green, red, white and black. So yun. Ang iba, ang nakikita ko sa kanila green, red, black and white. So tingnan nyo na rin kasi kapag nagkabalibaligtad talaga yan ay hindi magpa-function yung ating servo. Ayun. At saka sa ibang makina naman, sa mga 4G15, 4G92, halos pare-parehas lang naman sila.
Halos ganun lang din ang koneksyon. Yun nga lang, naiiba yung kulay ng mga wire dahil nagpapalit na sila ng socket. Kagaya nito, kapag nagpalit na ng socket, mag-iiba na yung kulay ng wire natin. Pero kapag buo pa naman, kagaya nito, hindi pa naman siya naghiwa-hiwalay, meron naman tayong socket na nabibili na maisusok-sok pa natin yung terminal. Kaya lang kagaya nito, meron tayong putol. Ayun yung hindi magkakaintindihan ngayon kasi putol. So, siguro ang gawin na lang, hahanapan mo ng kakulay na wire, no? Na same ng terminal. So, ganun lang. Yun, ipapakita ko nga pala sa inyo kung papaano ang connection natin. So, yan. Gaya ng tinuro ko dati, yung green, red, and white. Black. At ayan. Okay. So, ayan, ikabit na natin. Yung isa hindi ko muna ikinabit kasi yun yung ating connection ng servo. Tingnan natin yung servo. Ayan. Yung servo motor natin ay ayun, oh. So, yun. So, pagka binaligtad natin, iikot uli siya ng pabalik. So, dapat no need na baligtarin to. Kaya lang, palagay ko may problema yung ating servo drive doon sa ating computer box. So, ayan. So, kaya yun, yung connection. Ayun, sana nagustuhan nyo yung video ito guys. Sana nakatulong. Ayan yung ating connection.